Tinamaan ng matandang hangal ng laso ng Kijusan. Sa loob ng 3 hininga, mapuputol ang kanyang mga meridyan. Sa loob ng 7 hininga, mawawasak ang kanyang mga organo. Hindi ka na magtatagal. Ibigay mo ang budong Mingwangju upang maiwan naming buo ang iyong bangkay. 50 taon akong nakipaglaban sa hukbo. Nakipagpatayan ng walang bilang sa tribong Beidi at tribong Sirong. Gusto ninyo ang lihim na kasulatan ng pamilya Ling? Unahin ko na kayong ipadala sa kabilang buhay. Yuechen, lumabas ka. Umalis ka na. Tumakas ka at manatiling buhay. Ikaw na lang ang natitirang dugo ng pamilya Ling. Mabilis kang tumakbo, ah. Iabot mo ang lihim na kasulatan. Pinatay mo ang aking lolo. Hahaha, at ano naman kung pinatay ko siya? Ngayong gabi, walang mabubuhay kahit isa sa 47 miyembro ng pamilya Ling. Ibigay mo na. Sinabi ni Lolo. Kailangan kong mabuhay. Yee! Saan galing ang maliit na pulubing ito? Amoy dugo ang buong katawan. Huwag kang humarang sa paningin ko at sumira sa negosyo ko. Budong Mingwangju. Ang pinakamataas na sining ng pagpapalakas ng katawan. Sa yugto ng pagpapatigas ng katawan, kailangang hampasin ang buong katawan gamit ang palad ng bakal na buhangin. Sinasamahan ito ng mga mamahaling halamang gamot tulad ng sanki at honghua, na matagal na pinakuluan sa matapang na alak. Kahit kalahating tinapay nga ay hindi ko mabili ngayon. Saan pa ako kukuha ng mga mamahaling halamang gamot? Bagong pulubi ka lang dito at hindi mo alam ang patakaran, ano? Ang sirang templong ito ay teritoryo ko, magbayad ka ng buwis. At may gana ka pang titigan ako ng masama. Yuh! Matigas din ang buto mo, ah. Swerte mo ngayon. Babalik ako bukas. Kapag wala ka pa ring maibibigay, babaliin ko ang iyong. Ito ay isang lihim na paraan ng paghinga. Mula sa labas, sinasanay nito ang mga kalamnan, buto, at balat. Mula sa loob, pinapalakas nito ang hininga. Munting pulubi. Kalahating buwan ka nang hindi nagbabayad ng buwis. Ngayong araw, talagang babalatan kita ng buhay. Ay! Ay! Yuh! Gamitin ang sakit bilang gabay. Gamitin ang dugo bilang tulay. Basta't maging malupit ka sa iyong sarili. Kahit walang halamang gamot ay magtatagumpay pa rin. Lolo, nakatingin po kayo mula sa langit. Hindi bibigyan ng kahihiyan ng iyong apo ang pamilya Ling. Yugto ng pagpapatigas ng buto. Magbukas ka. Nakarating na sa paunang antas ng yugto ng pagpapatigas ng buto. Nagtagumpay ako. Sa edad na 73, naabot ni Lolo ang yugto ng martial scent sa pamamagitan ng budong Mingwangju. Ngunit pataksil pa rin siyang pinatay. Nasa unang antas pa lamang ako ngayon. Napakalayo ko pa sa paghihiganti. May taong may magaang na hakbang. Isang may alam sa sining ng paglaban. At hindi lang sila nag-iisa. Sigurado ka bang ang batang ito yon? Walang duda. Nagbigay ng mahigpit na utos ang pinuno ng ikapitong bulwagan. Kailangang makuha siya ng buhay. At dapat nating makuha ang kasulatang budong Mingwangju. Isang 15 taong gulang na walang silbi. Karapat dapat ba sa ganito karaming tao para hulihin? Huwag mo siyang maliitin.
Dugot laman siya ni Ling Zenshan. Paano kung ipinamana sa kanya ng matandang iyon ang kanyang sining? Bukod pa rito, malamang na nasa kanya ang lihim na kasulatan. Wala siya rito. May nakakita sa kanya rito kaninang umaga. Malamang ay lumabas para mamalimos. Abangan natin siya sa labas. Sinabi ng pinuno ng ikapitong bulwagan. Ang paslit na iyon ng pamilya Ling ay kailangang dispatsahin sa loob ng buwang ito. Hindi na makapaghintay ang nasa itaas. Ang nasa itaas. Sino ba talaga siya? Manahimik ka, gusto mo bang mamatay? Huwag mong itanong ang hindi dapat itanong. Ang nasa itaas. Kinuha lang din pala ang bulwagan ng anino. Sino ba talaga ang tunay na utak sa likod nito? Bata, halika rito. Matalas ang pakiramdam mo. Ang pangangatawan mong iyan. Lilan, may potensyal. Budong Mingwangju. Ano mo si Ling Zenshan? Ay. Hahaha, huwag kang kabahan. Wala akong atraso sa inyong pamilya Ling. Noong araw sa Yuzhou, nakita ng sarili kong mga mata ang iyong lolo, hawak ang isang mahabang espada. Na lumaban at pumatay sa 30,000 hukbong nangangabayo ng tribong Beidi. Dahilan upang lumuhod at magmakaawa ang hari ng tribong Beidi. Dugo ka nga ng pamilya Ling. Wala na ang aking pamilya. Pumunta ka sa hangganan. Laging tumatanggap ng mga bagong sundalo ang himpilan ng Yuzhou. Walang pakialam doon sa iyong nakaraan. Basta't marunong kang lumaban at pumatay. Makakaligtas ka. Kumain ka ng busog at umalis na agad. Ilang taon ka na? 15. Hindi pa nga tumutubo ng husto ang balahibo mo. Bumalik ka na lang sa pagdedede. Kaya kong lumaban. Iyan kaya mo palang lumaban, sige nga. Danyu, makipag-ensayo ka nga sa paslit na ito. Naihi ka na ba sa takot, bansot? Ay. Yuh, arf. Ano ang apelyido mo? Ling. Mag-ensayo kang mabuti. Huwag mong ipahiya ang iyong lolo. Hahaha, ito ba ang kalidad ng kampo ng mga bagong rekrut? Isang grupo ng mga mahihina. Ano naman ang silbi ng maraming peklat? Mga lampa lang naman kayo na madaling bugbugin. Humiga ka sa lupa. Hahaha, magaling na bata. Isang ipinanganak na tapat na kawal hanggang kamatayan. 15 taon na ang nakalipas, ako ang kapitan ng 1,000 kawal ng iyong lolo. 12 taon akong sumunod sa matandang general, pumapatay ng mga kaaway at umaagaw ng mga bandila. Muli nating nabawi ang 7 lungsod mula sa kamay ng tribong Beidi. Walang dapat ikahiya ang matandang general sa langit at lupa sa buong buhay niya. Ang taming pagkakamali niya ay ang pagiging masyadong magaling sa pakikipagdigma. Nalampasan ng kanyang mga nagawa ang kapangyarihan ng emperador. Naihandaan mo ba? Noong araw na pinaslang ang buong pamilya Ling, itinaya ko ang aking buhay para iligtas ang tali ng tigre mula sa sunog. Sa wakas, nakatagpo ko rin ang natitirang dugo at laman ng pamilya Ling. Qiu Shen. Sino ba talaga ang may gawa nito? Hindi ko maaaring sabihin. Habang mas marami kang nalalaman, mas mabilis kang mamamatay. Ang lakas mo sa kasalukuyan, sa paningin ng utak ng krimen, ay mas mababa pa sa isang langgam. Kung gusto mong maghiganti, kailangan mo munang sanayin ang budong Mingwangju. Hanggang sa maabot ang ika-4 na antas ng pagtitipon ng ki. Tandaan mo, simula ngayon dito sa Yuzhou. Walang dapat makaalam na ang apelyido mo ay Ling. Kung gusto mong bumalik para maghiganti, umasa ka sa sarili mong mga kamao.
Matandang General. Tingnan ninyo, nabuhay ang dugo ng ating pamilya Ling. Budong Mingwangju, ikatlong antas ng pagbubukas ng meridian. Bumukas ka. Pagtakbo ng may mabigat na pasan. Pagtutuos sa labanan. Nangunguna sa dalawang kategorya ng walang kapantay. Ikatlong koponan, Lin Yuechen. Itataas sa ranggo bilang pinuno ng puluto ngayon din. 3 buwan na ang nakalipas. Nakarating na sa limitasyon ang aking yugto ng pagpapatibay ng buto. Ano ba talaga ang kinakailangan para sa ikatlong yugto, ang pagbubukas ng meridian? Kailangan kong sumangguni kay Tio Shen. Kapitan Shen, ang Lin Yuechen na yon na tumalo sa lahat ng bagong sundalo sa loob ng 3 buwan. At walang katapat, ano ba talaga ang pinagmulan niya? Nagpapakita ng malaking habag ang pinuno ng ikapitong bulwagan. Binibigyan kanya ng huling pagkakataon. Ibigay mo ang impormasyon tungkol sa paslit ng pamilya Ling. Kalilimutan na ang mga nangyari sa nakaraan. Isa lamang siyang ordinaryong bagong sundalo. Ayaw mo sa santong dasalan, gusto mo sa santong paspasan. Kung hindi, matatapos na ang 15 taon mong mapayapang buhay. Pag-isipan mo itong mabuti. Babalik ako pagkalipas ng 3 araw. Narinig mo ang lahat. Tio Shen, huwag mo na akong lihiman. Nais ko sanang hintayin na maabot mo ang yugto ng pagtitipon ng ki bago ko sabihin sa'yo. Ngunit huli na ang lahat ngayon. Ang pumatay sa buong pamilya mo ay ang bulwagan ng anino. Ngunit ang iyong lolo ay ipinapatay lamang ng iba. Nang pumanaw ang matandang general noon, ang titulo ng Marquis ng Zhenbei ay napunta kay Zhao Chongshan. Si Zhao Chongshan. Si Zhao Chongshan ay isang aso lamang sa harap ng publiko. Ang taong nasa likod niya ay nasa Kyoto. Nasa loob ng silid-aklatan ng emperador. Nauunawaan mo ba? Para sa kapangyarihang militar. Nagawa nilang lipulin ang buong pamilya ko, ang pamilya Ling. Tio Shen, bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Dahil pagkalipas ng 3 araw, maaaring wala na ako rito. Makinig kang mabuti sa akin. Ang selyo ng tigre sa iyong dibdib ay ang hilagang hangganan. Ang selyo para sa pagpapakilos ng 30,000 kabalyerong bakal. Ang selyo ang kanilang sinusunod, hindi ang tao. Darating ang araw na magagamit mo rin ito. Ito ang kuta sa hangganan ng bulwagan ng anino na inimbestigahan ko sa loob ng 15 taon. At ang Laifu Inn sa lungsod ang isa sa mga ito. Bumalik ka na at itanim mong mabuti sa iyong isipan ang talaang ito. Pagkatapos ay sunugin mo ito agad. Tio Shen, Tio Shen. Ang mga tauhan ng bulwagan ng anino ay nasa hangganan nga. Tio Shen, tatandaan ko ito. Ang bulwagan ng anino, si Zhao Chongshan. At ang taong iyon sa silid-aklatan ng emperador. Isa-isa ko kayong pagbabayarin. Lolo, Tio Shen. Bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Gagamitin ko ang kanilang dugo para ialay sa buong pamilya Ling. Ang nangyari kay Kapitan Shen ay idineklarang pag-atake ng mga bandido sa gabi. Huwag kang masyadong malungkot. Para sa isang sundalo, ang mamatay sa labanan ay maaga o huling mangyayari. Sinabi ng pinuno ng ikapitong bulwagan na ngayong patay na si Shen Chongshan. Ang paslit ng pamilya Ling ay wala ng kakampi. Hindi na siya makakagawa pa ng anumang gulo. Ngunit ang aklat ng Budong Mingwangju ay hindi pa rin natatagpuan. May utos ang Panginoon. Maliit na bagay lamang ang lihim na aklat. Kabilang sa ating tungkulin ang lumipol ng walang ititira. Ang tiyaking walang maiiwang tagapagmana ang pamilya Ling ang ating pangunahing tungkulin. Nagtatago ang batang iyon sa kampo ng militar. Maraming tao roon at mahirap kumilos ng hindi napapansin. Mahirap siyang salakayin. Darating mismo ang pinuno ng ikapitong bulwagan sa Yuzhou sa loob ng ilang araw. Mayroon siyang bagong misyon. Ang pinuno ng ikapitong bulwagan. Sa mga nakaitim na lalaking pumatay kay Lolo noon.
ay mayroong nagmamay-ari ng paos na boses na yon. Ang utang na dugong ito. Oras na para pagbayaran. Darating na ang pinuno ng ikapitong bulwagan sa Makalawa. Sabihan ng mga kapatid na ihanda na ang mga kargamento. Ang apat na malas na taong binuhat palabas matapos pumasok kanang umaga. Talagang napakalupit ng bulwagan ng anino. Sa ngayon, nasa huling yugto pa lamang ako ng pagpapatibay ng buto. Hindi mo man lang naabot ang hangganan ng Tongmay Realm. Ang makipaglaban ng harapan ay paghahanap lang ng kamatayan. Darating ang Panginoon ng ikapitong bulwagan sa Makalawa. Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito. Layview Inn. Kuta ng bulwagan ng anino. Sigurado ka ba? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Bakal na pinto ng palasyo sa ilalim ng lupa. May marka ng 7 tansong pako. At may 4 pang bagong bangkay. Napakalakas ng loob mo. Mas mabuting mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay ng nakaluhod. Magtatawag ako ng mga sundalo. Bukas ng gabi. Pupuksain natin ang mga basurang ito. Sandali. Ling ang apelyido mo. Ano mo si Ling Zenshan? Lolo ko siya. Kaya naman pala isa kang tunay na lalaki. Tuyot ang panahon. Mag-ingat sa apoy. Pintuang ruinen. Napakaganda at detalyado ng pagkakatayo nito. Sa likod ng bakal na pinto ay ang pangunahing silid. May hindi bababa sa 10 mamamatay tao. Sa kaliwang bahagi ng pangunahing silid, may lihim na silid kung saan itinago ang mga bangkay. Ang kanang bahagi naman ay patungo sa isa pang labasan. Sirain ang pinto. CJ. Ay. Sugod. Panginoon ng ikapitong bulwagan. Ang paslit ng pamilya Ling ay kusa pang nagpunta rito para magpakamatay. Ang buhay ng aking lolo. Ang buhay ng aking mga magulang. Ang buhay ni Tiushen. Ang utang na dugo na dapat mong bayaran. Ngayong araw, sisingilin ko ito ng iyong buhay. Isang basura sa Bone Refining Realm, naglalakas loob na magyabang ng ganyan. Nung nagsisimula pa lang akong pumatay ng tao, sumususo ka pa lang sa ina mo. Budong Mingwangju. Nagawa mo itong makabisado. Ano bang klaseng halimaw ang batang ito? Ay. Sino ang kumuha sa'yo? Si Zhao Chongshan. Ngunit utusan lamang din siya. Sino ang nag-uutos sa kanya? Ang silid-aralan ng emperador. Bata, nakagawa ka ng isang malaking kabayanihan. Silid-aralan ng emperador. Tatandaan ko yan. Magaling na bata, mag-isa mong pinuksa ang kuta ng bulwagan ng anino. Taglay mo ang giting ng iyong lolo noong araw. Bilib na sa iyo ang Centurion. Mula ngayon, ang buhay ng mga kapatid na ito ay sa iyo na. 16 na taong gulang. Centurion, Lolo, Kyoshen. Isang hakbang na naman ang nailapit ko sa Kyoto. Gawa ka ba sa bakal? Gawa lang ito sa laman, mabilis lang talagang gumaling. Palitan natin ang gamot sa Makalawa. Huwag mong tatanggalin ng mag-isa.
Itaas ang mga kalasad, ihanda ang mga espada. Sumunod kayo sa akin, sugod. Halimaw, isa siyang halimaw. Binibining Su. Matagal na akong nakadikit sa rurok ng Bone Refining Realm. Bakit hindi ko magawang makatawid patungo sa Tongmay Realm? Hindi dumadaloy ang enerhiya. Kaya naman hindi ka makalagpas. Paano ito mapapadaloy? Katulad ito ng baradong ilog. Kailangan mong gumamit ng panlabas na lakas na parang baha para puwersahang buksan ito. Ngunit ang paggamit ng panlabas na lakas sa mga meridian ay lubhang mapanganib. Sa kaunting pagkakamali, maaaring maputol ang lahat ng iyong meridian. At magiging lumpo ka na. Pag-isipan mong mabuti. Salamat. Ay. Bago mamatay ang Panginoon ng ikapitong bulwagan, sinabi niyang utusan lamang si Zhao Chongshan. Ang tunay na utak ay nasa Imperial Study. Kung hindi ako makatutuntong sa antas ng Tongmay, paano ako lalaban pabalik sa Kyoto? Kapatid na Yuechen. Si Wantang ito. Nang malaman kong ligtas ka sa Yuzhou, sa wakas ay nakahinga rin ako ng maluwag. Ang lumang mansyon ng pamilya Ling ay inagaw na ngayon ni Zhao Chongshan. Nagpapahanda siya ng piging tuwing winter solstice taon-taon upang magdiwang. At sa oras na yon, darating din ang mga tao mula sa bulwagan ng anino. Kung nais mong bumalik sa Kyoto, iyon ang pinakamagandang pagkakataon. Patuloy akong naghihintay sa iyong pagbabalik. Buhay pa si Wantang. Ang piging sa winter solstice. Zhao Chongshan, nalalapit na ang araw ng kamatayan mo. Hihingi sana ako ng pahintulot na lumiban sa tungkulin. Upang umuwi at magbigay pugay sa aking mga ninuno. Sige, umalis ka na. Bumalik ka agad kapag natapos mo na ang iyong lakad. Nariyan pa rin ang estatwa ng kilin sa may pinto. At ang pleke ay ang mismong nakuha ng aking lolo sa tuhod kapalit ng kanyang buhay. Ngunit ang mga nakatira sa loob ay pawang mga kaaway na. Kapatid na Yuechen. Wantang. Pumayat ka. Pumayat nga pero naging mas matipuno naman. Ito ang listahan ng mga kaaway na inabot ng 3 taon bago ko nakuha. Ang mga taong pumatay kay Lolo Ling ay pinatahimik na ng bulwagan ng anino. 3 na lamang sa kanila ang natitirang buhay ngayon. Si Wu Ming, ang punong katiwala ng bulwagan ng anino. Ang markis ng Zhenbi na si Zhao Chongshan. At ang punong ministro ng imperyo na si Chen Yuan. Si Chen Yuan ang mismong sumusuporta sa likod ni Zhao Chongshan. Noong panahong iyon, nais ni Lolo Ling na makipagdigma. Habang si Chen Yuan naman ay gustong makipagkasundo. Hindi sila magkasundo sa harap ng emperador na parang tubig at apoy. At pagkatapos nyon, nilipol ang buong pamilya Ling. Kapatid na Yuechen, tutulungan kita sa pagkakataong ito. Huwag mo nang sarilinin ang pasaning ito. Wantang. Kapag nakapaghiganti na ako, babalik ako para pakasalan ka. Ginoong Ling, may ipinapasabing mensahe ang aming punong master. Binayaran na niya ang buhay ni punong ministro Chen. Kaya huwag mo nang agawin ito. Nais din palang patayin ng punong master ng bulwagan ng anino si Chen Yuan. Labanan ba ito sa loob ng kanilang grupo o pagpapatahimik sa saksi? Si Chen Yuan, si Zhao Chongshan, at ang bulwagan ng anino. Lalong nagiging komplikado ang larong ito. Manatili ka riyan at huwag gagalaw. Ginoong Ling, sinabi na ng aming punong master. Binayaran na niya ang buhay ni punong ministro Chen. Talagang matigas ang ulo mo at ayaw mong makinig. Masyadong mapanghimasok ang inyong punong master. Hindi ko agawin ang kanyang pakay. Ngunit ang buhay ni Zhao Chongshan ay kailangang mapasa akin. Ang buhay ni Marquis Zhao ay pagmamay-ari rin ng aming punong master. Ngayong araw, walang sinuman sa pamilya Ling ang makalalabas ng buhay. Durugin ang kanyang mga buto.
Antas ng tungmay, magbukas ka. Nalagpasan niya ang kanyang limitasyon sa gitna ng laban. Sugod, patayin niyo siya. Bumalik ka at sabihin sa inyong punong master na akin ang buhay ni Zhao Chongshan. Maaari kong ipaubaya sa kanya si Chen Yuan. Ngunit ang paghihiganti ng pamilya Ling, kahit ang langit ay hindi ako mapipigilan. Kakarating pa lang sa antas ng tungmay ay pumatay na agad ng marami. Muntik nang maputol ang kanyang mga meridian. Mukhang kailangan ko itong gamutin at alagaan ng 7 araw. Nasa antas ng tungmay na ako, lolo. Maghintay pa po kayo ng kaunti. Babalik ako agad para maghiganti. Bata, narating mo na ba ang antas ng tungmay? Opo. Magaling, bata. Halika, samahan mo akong uminom ng sagad ngayong gabi. Bawal uminom ng alak sa 7 araw ng pagpapagaling. Bawal ang alak, bawal ang karne, at bawal kumilos. Kung ganoon, ano ang maaari kong gawin sa loob ng 7 araw na ito? Humiga ka lang. Nandito ka na pala. Tapos na ang panahon ng iyong pagpapagaling. Naparito ako upang tingnan kung may kailangan kang tulong. Mabuti ang kalagayan ng iyong mga ugat ng enerhiya. Sa susunod na makipaglaban ka, mag-ingat ka naman. Salamat na pala. Sa simula ng pagbubukas ng mga ugat ng enerhiya, ito ang pinakamahina. Huwag mong isipin na porket nakalagpas ka na sa antas na ito ay maaari ka nang magmayabang. Buhay na nakabalik si Ling Yuechen. Ang sabi niya ay buhay siyang makakabalik. Ulat. 50,000 kabalyerya ng tribong Beidi ang umikot sa Hesianao. At direktang sumusugod sa imbakan ng pagkain sa likuran ng Yuzhao. Buong hukbo, sumugod. Sumunod kayo sa akin, sugod. Patayin sila. Nandyan na naman ang halimaw na yon, bilis, umurong kayo. Isuot mo ito, malakas ang hangin. Salamat. Sa katawan mo. Parami ng parami ang mga sugat at pilat mo. Maaari bang bawasan mo ang pakikipaglaban sa susunod? Kapag natapos na ang lahat ng ito, hindi na ako makikipaglaban. Anong mga bagay? Ang maghiganti. Kapag nakapaghiganti ka na, babalik ka pa ba rito sa hangganan? Malamang ay hindi na. Babalik ako sa Kyoto upang bawiin ang aming lumang tahanan. Maaari ka ring pumunta sa Kyoto para magbukas ng klinika. Napakadali mong sabihin yan. Napakamahal kaya ng mga bahay sa Kyoto. Mayroon akong 50 tael ng pilak bilang gantimpala. Ang 50 tael ay hindi man lang sapat para makabili ng palikuran sa Kyoto. Kung ganoon, mag-ipon pa ako. Sige na, maupo ka lang at huwag kang malikot. Ipagluluto kita ng gamot. Lin Wantang, Suking Shuang. Para sa paghihiganti, ang buhay kong ito ay matagal ko nang itinaya. Ngunit ang tungkol sa pag-ibig ay tila mas mahirap pang sanayin kaysa sa antas ng tungmay. Ulat, Kapitan. Dumating na ang utos mula sa Kyoto.
Itinatalaga kayo bilang general ng Zenbei. Ipag-utos ang agarang pag-alis ng kampo upang bumalik sa korte ng Kyoto ayon sa utos ng emperador. Sinabi ng dakilang pinuno ng bulwagan na hindi natin dapat hayaang makabalik ng buhay sa Kyoto ang batang iyon ng pamilya Ling. Nawawalan na ng pasensya ang nasa itaas. Masyadong mahirap siyang galawin habang nasa loob ng hukbo. Isang halimaw ang batang iyon. Hindi siya tinatablan ng mga espada at sibat. Ang tanging paraan ay ilayo siya sa kanyang kuta. Paano natin gagawin yon? Pagkaraan ng kalahating buwan, mayroong nakagawiang pag-eskorte sa mga bihag ng tribong Beidi patungo sa Kyoto upang iharap ang mga ito. Bilang isang pinuno ng pangkat, ihaharap ko ang kanyang pangalan sa punong general bukas. Kapag nakalabas na siya ng Yuzhou at nakarating sa masukal na kabubatan, doon na natin siya tapusin sa daan. Ang labanan sa imbakan ng pagkain. Napakalinis ng kalkulasyon ng tribong Beidi sa oras at ruta. Gaya ng inaasahan, mayroong traidor sa atin. Nais nila akong ilayo sa aking kuta. Sige, gagamitin ko ang inyong patibong upang makabalik at makapaghiganti sa Kyoto. Kapitang Ling, sa labanan sa Liangsheng, napaatras mo ang 50,000 kaaway. Napakalaki ng iyong naging ambag sa digmaan para sa pag-eskorte ng 7 tribo ng Beidi patungong Kyoto upang iharap ang mga bihag. Ikaw ang inatasan kong mamuno sa pangkat na ito. Bibigyan kita ng 10 piling sundalo. Aalis kayo pagkalipas ng 5 araw. Tinatanggap ko ang inyong utos, General. Tungkol naman kay Sun Wu. Pupunta ako ngayon din para pilipitin ang leg niya gamit ang sarili kong mga kamay. Huwag mo siyang galawin. Gusto ko siyang mabuhay para irekomenda ako. Ako mismo ang wawasak sa bitag na yon. Alam mo namang sa buong daan ay puno ng mga nakamamatay na tambang ng bulwagan ng anino. Gusto mo pa rin bang magpakamatay? Nasa huling yugto na ako ng tungmay. Panahon na rin para harapin ang napakataas na dakilang pinuno ng bulwagan. Hahaha. Bago ka umalis, ibibigay ko sa iyo ang pinakamahuhusay sa hukbo. Isasama ko sa iyo ang 10 pinakamahusay na espiya. Hindi sapat ang 10. Gusto ko ng 30. At dapat ilihim ito kay Sun Wu. Para isipin niyang ilang bagitong sundalo lang ang kasama ko. Napakatuso mo talaga, bata. Haha, pero gusto ko yan. Gabi na, may kailangan ka ba? Pupunta na ako sa Kyoto para ihatid ang mga bihag. Aalis ako pagkatapos ng 5 araw. Kailan ka babalik? Mapanganib ang daan. Medyo nga. Maaari bang huwag ka na lang pumunta? Hindi maaari. Ang mga karayom na ito ay para iligtas ang buhay mo. Kung talagang nasa panganib ka, itusok mo ito sa 3 acupoint ng Tanshong, Qihai, at Guanyuan. Para mapukaw ang iyong lakas ng buhay. At pahabain ang buhay mo ng isang sandali. Ang nasa bote naman ay mabisang gamot sa sugat. Maaari itong inumin o ipahid. Kahit gaano pa kalakas ang katawan mo. Walang mata ang mga espada at kutsilyo. Makakatulong ang gamot na ito para makatagal ka. Qin Shuang. Hintayin mo ang pagbabalik ko. CJ. Sinabi mo nang mag-ipon ka ng pera para pagbuksan ako ng klinika sa Kyoto. Kung mangangahas kang mamatay sa labas at takbuhan ang utang mo, hindi kita mapapatawad. Hindi ko tatakbuhan. May tao sa tuktok ng bundok. 30 bihasang mandirigma ang naghihintay. Patayin sila. Ang dakilang pinuno ng bulwagan ng anino. Si Ling Zhenchen noon ay nasa rurok ng antas ng Marshal Cent. Kung hindi siya nalason, hindi ko rin sana siya nagapi ng ganoon kadali. Ikaw na isang kabataang nasa antas pa lang ng tungmay.
Ano ang laban mo sa akin? Ay, ang agwat sa pagitan ng ating mga antas ay hindi mapapantayan ng pagsasanay mo lang sa ilang buto. Sinaktan mo ako ng isang hampas, ngayon naman ay ako. Yuh! Baliw ang batang ito. Itinatayan niya ang kanyang buhay sa pakikipaglaban. Inilalabas niya ang kanyang gangki. Itinusok niya sa tatlong akupoint ng Tanshong, Kihay, at Guanyuan. Para mapukaw ang lakas ng buhay. At pahabain ang buhay ng isang sandali. Isang baliw na gumagamit ng ipinagbabawal na sining para mapukaw ang kanyang potensyal. Hindi ka na mabubuhay. Ang tatlong karayom na pumupukaw sa lakas ng buhay. Pagkatapos ng kalahating oras, ang mga meridian ay kusang masusunog. Mawawalan pa rin ng tagapagmana ang pamilya Ling ngayon. Huwag mo akong hawakan. Nagdagdag si King Shuang ng lakas ng buhay sa gamot para protektahan ang aking mga meridian. Iniligtas niya ang buhay ko. Pinunong Ling, magsalita ka naman. Magpatuloy tayo sa paglalakbay patungong Kyoto. Huwag kayong hihinto. Bumalik ang buhay. Ang dakilang pinuno ng bulwagan ng anino na si Zhao Chongshan at si Chen Yuan. Bumalik na ako. Bakit ganyan kalubha ang mga sugat mo? Nakaranas lang ng kaunting aberya sa daan. Mismo ang dakilang pinuno ng bulwagan ang kumilos. Sayang at hindi niya ako napatay. Kakaiba. 40 taon na akong nanggagamot. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng katawang ganito kalakas. Kusa pang tumutubo ang mga butong ito. Bata, kumain ka ba ng elixir para lumaki ng ganito? Masakit pa ang dibdib ko. Pero mas mabuti na ito kaysa kahapon. Sa 2 pang araw ng pahinga, maibabalik ko na ang 70 hanggang 80% ng aking lakas sa pakikipaglaban. Alam mo ba? Kung gaano ako natakot nang mabalitaan kong inatake ang pangkat na nagbabantay sa'yo. Kapatid na Yuchen, huwag mo nang itaya ang buhay mo ng mag-isa. Wantang, maayos lang ako. May balita ba sa mga kilos ni Zhao Chongshan kamakailan? Magdaraos siya ng kanyang 50 kaarawan sa kanyang mansyon sa Makalawa. Upang makuha ang panig ng mga opisyal ng korte. Hahalo bilang mga panauhin ang mga tauhan ng bulwagan ng anino. Darating din mismo si Punong Ministro Chen sa araw na yon. Magulo at maraming tao sa araw na yon. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para mapatay mo ang iyong kaaway gamit ang sarili mong mga kamay. Isang magandang pagkakataon upang ubusin sina Zhao Chongshan at Chen Yuan ng sabay. Lihim ko itong inihanda para sayo. Hindi ko lang alam kung kasya ba ito sayo. Pagkatapos ng Makalawa, magtagumpay ka man o hindi, kailangan mo nang umalis sa mansyon ng Marquis. Masyadong mapanganib dito. Hindi ako natatakot. Sinabi ni Ama na kapag ipinagpatuloy ko ang pag-imbestiga, madadamay ang buong pamilya Lin. Ngunit sinabi ko sa kanya na nalipol din ang buong pamilya Lin noon. Kapatid na Yuchen, haharapin ko ito kasama mo. Sige, magkita tayo sa Makalawa. Gaano karaming tao ang dumating? Higit sa 150. Mas marangya pa ang handaan ni Zhao Chongshan ngayon kaysa noong ikasal ang kanyang anak na babae. Nakita mo ba ang kasal ng anak niya noong bata ka pa? 7 taong gulang ako noon. Naapakan ng anak niya ang paa ko. Kasing taba ng hippopotamus ang babaeng iyon. Nang apakan niya ako. 3 araw na nagpasa ang ibabaw ng paa ko. Mag-iingat ka, kapatid na Yuchen. Huwag kang mag-alala. Sino po sila? Ako ang bagong lipat na clerk mula sa kagawaran ng digmaan, ang apelyido ko ay Ling. Ipinadala ang imbitasyon ni Marquis Zhao sa kagawaran ng digmaan. Kaya pinapunta ako rito ng kagawaran. Ginoong Ling, ayon sa patakaran, bawal magdala ng sandata sa loob ng piging.
Natatakot ba si Marquis Zhao na may magtangkang pumatay sa kanya sa sarili niyang kaarawan? Ay! Hindi po sa ganoon, hindi po. Tuloy po kayo, Ginoong Ling. Sino naman ito? Si Clerk Ling mula sa kagawaran ng digmaan. Bata pa at may magandang kinabukasan si Ginoong Ling. Halika, nais kitang alayan ng tagay. Marquis Zhao, napakagara ng iyong mansyon. Lalo na ang pangunahing bulwagang ito. Napadpad na ako rito noong bata pa ako. Noon, nakasabit pa rito ang plakang katapatan at karangalan ng pamilya. Ngunit ngayon, napalitan na ito ng swerte mula sa silangan. Sa tingin mo, alin ang mas maganda? Ikaw. Liu Zhao, hindi mo na ba ako kilala? Ling ang apelyido ko. Protektahan niyo ako. Protektahan niyo ako, ikaw. Ikaw ang paslit na yon mula sa pamilya Ling. Nasaan ang mga tauhan ng bulwagan ng anino? Sinabi ko nang dapat maputol ang lahi ng pamilya Ling ngayong araw. Nagkataon nga naman, hinapanap din kita. Pamangkin, pamangkin, maawa ka sa buhay ko. Plano ng punong ministro ang lahat ng nangyari noon. Lumuhod ba ang ama ko noong mamatay siya? Ako. Lolo, naipaghiganti na ng apo mo ang isa sa kanila. Katulad ka rin ng iyong lolo na matigas ang ulo. Nangako sa akin si punong ministro Chen ng 3 bagay. Ang buhay mo, ang budong Mingwangju, at ang legal na katayuan ng bulwagan ng anino. Walang sinumang makapagliligtas sa iyo ngayon. Sa labanang ito, alinman sa mamatay ka. Kamatayan ko man. Nagawa mo ngang maabot ang ika-9 na antas ng budong Mingwangju. Hindi ito ang ika-9 na antas. Ito ang nirvana na iniwan ng mga ninuno ng pamilya Ling. Ito ang huling liwanag para sa mga supling ng pamilya Ling sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang pamilya Ling na ay tunay na lahi ni Ling Zhenqian. Ang aking lolo ay pinagkaisahan mo kaya namatay sa iyong mga kamay. Nalason lamang siya kaya ka nakalamang. Ang sining ng pagtatanggol ng pamilya Ling ay marangal at tapat. Kayong mga gumagamit ng maruruming taktika ay hinding-hindi mananalo sa landas ng katuwiran. Ang Marquis ng Zhenbei na si Zhao Chongshan ay lihim na nakipagsabuatan sa bulwagan ng anino upang patayin ang buong pamilya Ling na mga bayani ng bansa. Ngayon, si Zhao Chongshan ay naparusahan na. Ang punong master ng bulwagan ng anino ay naparusahan na rin. Ang bagay na ito ay may kinalaman. Lolo, ang mga taksil ay pinatay na. Lolo, ang mga kaaway ay napuksa na. Lolo, ang mga taksil ay pinatay na. Ang matinding paghihiganti sa dugo ay naisakatuparan na. Hindi babagsak ang pamilya Ling. Maaari na kayong mamahinga ng may kapayapaan. Ang kagalang-galang na panganay na apo ng Marquis ng Zhenbei, na lumipol sa bulwagan ng anino, at hindi man lang kumurap ng pugutan ng ulo si Zhao Chongshan. Bakit ngayong nasa harap ka na ng sarili mong tahanan? Ay tila naging napakasensitibo mo. Ano ang mga plano mo pagkatapos nito? Ayusin ang mansyon ng Marquis. Ibangon muli ang ating katanyagan. At ilipat ang libingan ng aking mga magulang sa libingan ng mga ninuno ng pamilya Ling ng may marangal na seremonya. At pagkatapos ay natigilan ka, akala ko ba ay naplano mo na ang lahat?
Kung gayon, hayaan mong ako ang mag-isip para sa'yo. Hindi ba't may utang ka pa sa Yuzhou? Na magbigay ng paliwanag sa isang magandang dilag doon. Nalaman mo na. Si Su Qingshuang, ang manggagamot sa militar sa hangganan. Na nagligtas sa iyong buhay. Nagbigay sa iyo ng mga pilak na karayom. At naghanda ng gamot para sa buong taon upang iligtas ang iyong buhay. Ang buhay mo ay inagaw niya mula sa mga kamay ng hari ng impyerno. Paano ko naman hindi malalaman? Kakarating lang kaninang umaga ng sulat mula sa hukbo ng Yuzhou sa Bantay Pinto. Heto. Wantang. Nangako ako noon. Na sa araw na makapaghiganti ako sa dugong dumana, ay pakakasalan kita ng may buong karangalan. Ngunit tungkol kay Qingshuang, kapatid na Yue Chen, nais kong itanong sa'yo. Sa iyong paningin, ang susunod na may bahay ng Marquis ng Zhenbei, ang asawa ng panganay na apo ng pamilya Ling, ay dapat maging anong klaseng babae? Katulad ng aking ina, isang taong kayang humarap sa mga pagsubok. Kayang itaguyod ang mansyon sa gitna ng unos. At kayang tumayo ng mag-isa kapag may malaking sakuna. Ganyan din ang aking palagay. Noon, kung hindi dahil kay Tia, na may ganoong katatagan upang itaguyod ang lahat, ay hindi ka rin mabubuhay hanggang ngayon. Kaya naman, hindi dapat mababa ang iyong pamantayan sa pagpili ng asawa. Wantang. Ano ang ibig mong sabihin? Ano pang hinihintay mo riyan? Ihanda mo na ang iyong mga gamit at bumalik sa Yuzhou. Pumunta ka roon at linawin ang lahat sa kanya. Itatayan niya ang kanyang buhay para sa iyo sa hangganan ng walang hinihinging kapalit sa loob ng 1 taon. Ni hindi ka man lang nagpasalamat ng maayos sa kanya. Hindi iyan magandang tingnan. Pagkatapos mong linawin ang lahat, dalhin mo siya rito sa Kyoto ng ligtas at buo. Kung nais niyang sumama sa iyo, ituturing ko siyang kapatid. Kung hindi naman niya nais, bumalik ka rito sa Kyoto at pakasalan ako. Kahit saang anggulo tingnan, hindi malulugi ang ating mansyon ng Marquis ng Zhenbei. CJ, susundin kita, babalik ako sa Yuzhou. Bumalik ka agad. Sa tabi ng puno ng huway sa silangang pamilihan ng Kyoto. Ang klinika ng Qingshuang na pinili ko ang lokasyon, ay naghihintay na lamang sa pagbubukas ng may-ari. Haha, hintayin mo ang pagbabalik ko. Ling Yuechen, ikaw na bata ka. Salamat sa tulong ni tagapamahala Zhao. Nakabalik ka ng buhay mula sa Pavilion Master. Ang galing mo, bata. Nabalitaan kong tinalo mo ang punong Pavilion Master. At nakapasok ka pa sa palasyo para humarap sa emperador. Muli na ring isinabit ang karatulan ng mansyon ng Marquis ng Zhenbei. Napakabilis talagang kumalat ng balita sa hukbo. Instruktor Zhao, magkwentuhan na lang tayo sa susunod. Sabihin mo muna sa akin kung nasaan si Su Qingshuang. O, ang Diyos ng kamatayan na mag-isang sumugod sa Kyoto. Ngayon ay pinagpapawisan na sa kaba. Huli na ang lahat. Kaalis lang ng dalaga kahapon. Umalis, saan siya nagpunta? Bumalik na siya sa kanyang bayan sa Jiuzhou. Sinabi niyang 3 taon na siyang hindi nakakauwi para dalawin ang libingan ng kanyang mga magulang. Ipinasa na niya ang kanyang pagbibitiw bilang manggagamot sa militar noong isang araw. Hoy, ikaw na bata ka. Nasa timog ang lungsod ng Jiuzhou. Bakit ka tumatakbo patungong Hilaga? Ang bilis talagang kumilos ng pasaway na batang ito. Katulad ng lolo niya noong hinahabol ang lola niya noon. Ale, itatanong ko lang po kung mayroon ditong babaeng manggagamot na nagngangalang Su. Sa lumang bahay sa kanluran ng lungsod. Yuchen, paano ka nakarating dito? Umalis ka nang hindi man lang nagpapaalam. At basta na lang nagpasa ng pagbibitiw. Ilang araw ko na yung naipasa. Kailangan kong punihin ang lumang bahay. At kailangan ding lagyan ng bagong lupa ang libingan ng aking mga magulang. Matapos ang 3 taong panggagamot sa kampo ng militar. Dapat na rin siguro akong magpahinga. Babalik ka pa ba sa Yuzhou pagkatapos nito?
Hindi na. Kahit wala ako roon. Kung masugatan ka man muli sa hinaharap, magpalit ka na lang ng gamot sa ibang manggagamot. Pareho lang din naman iyon. Hindi pareho. Nabali ang karayom na ibinigay mo sa akin. Naubos na rin ang gamot na iniwan mo. At ang taong nagbigay nito ay bigla na lang tumakbo pabalik ng Jiaizhou nang walang pasabi. Manggagamot Su, hindi ba't may dapat ka pang ipaliwanag sa akin? Sa gamot na nagdugtong sa buhay ko. Ano ba talaga ang lihim mong idinagdag doon? Nagdagdag ako ng pulbos ng Snow Lotus para protektahan ang iyong puso. Natatakot kasi akong baka kung saan-saan mo itusok ang mga karayom sa iyong mga acupoint, ikaw na baliw ka. At tuluyan mong mapinsala ang sarili mong mga meridian. Matagal mo nang alam na gagamitin ko ang 3 karayom na yon na ikamamatay nating dalawa. Nahulaan kong gagawin mo yon. Palagi mo na lang kasing hindi pinapahalagahan ang buhay mo. Ngayon lang ba kita nakilala? Su Qingshuang. Nabawi ko ang isang napakalaking mansyon sa Kyoto. Ngunit sa ngayon ay wala pa itong residenteng manggagamot. Sa tabi ng malaking puno ng huwei sa silangang pamilihan ng Kyoto. Napakaganda ng lokasyon. Maraming tao ang dumadaan. Nakuha ko na rin ang pwesto. Handa na ang lahat. Ang may-ari na lamang ang kulang. Hindi. Isang mahusay na manggagamot na lamang pala. Naitanong mo na ba yan kay binibining wantang ng pamilya Lin? Naitanong ko na. At ano naman ang sinabi niya? Sinabi niyang kung papayag kang sumama sa akin pabalik. Siya na ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa klinika. Gusto ka pa nga niyang ituring na parang tunay na kapatid. Yue Chen, huwag ka na sanang gumala kung saan-saan sa susunod. Sa tuwing umaalis ka, bumabalik ka palaging puno ng sugat at dugo ang katawan. Ayoko nang tahiin muli ang mga sugat mo. Sige, hindi na ako alis. Babalik na tayo sa Kyoto. Sandali lang, hintayin mo ako. Ililigpit ko muna ang mga halamang gamot. Ang mga dekalidad na gamot na ito na 3 araw nang pinatutuyo, ay hindi pwedeng masira lang ng hangin. Mula noong 15 taong gulang ako nang mawasak ang aking pamilya. Hanggang sa magtiis mabuhay sa isang sirang templo. Sa pagdanak ng dugo sa kampo ng militar. Hanggang sa aking muling pagkabuhay at pagbabalik. Akala ko ay matagal nang lumamig ang aking dugo. Ngunit sa sandaling ito, ang 15 taong naipon sa kaibuturan ng aking mga buto, na kasing lamig ng 1,000 taong yelo, ay sa wakas natunaw na. Dakilang Marquisling, bakit hindi ka sumakay sa kabayo? Ilang araw nang tumatakbo ang kabayo, pagod na ito. Masyadong mabigat kung dalawa tayo, hindi niya kakayanin. Iyan sa tingin ko mas malakas pa ang kabayong ito kaysa sayo. Wow! Ang taas naman ng pader ng lungsod na ito. Mas malaki ito kumpara sa Yuzhou. Tanghulo. Naihatid ko na siya rito. Nakarating na siya. Mabuhangin at malakas ang hangin sa daan. May mga tuyong dahon pa sa buhok mo. May mga kusot din sa ibabaw ng ulo mo, Kapatid na Qingshuang, napili ko na ang lokasyon para sa klinika mo. Doon mismo sa ilalim ng malaking puno ng huwei sa bungad ng silangang pamilihan. Napakasigla roon. Nililinis pa ang mga estante ng gamot. Kaya sumama ka muna sa akin sa mansyon ngayon para makapagpahinga. CJ, dakilang Marquisling. Nagpapakain ba rito sa iyong mansyon ng Zenbei? Naman 3 beses sa isang araw. May malalaking hiwa ng pulang braised pork sa bawat kainan. Pwede na rin. Aray. Aray. Oh. Qingshuang, naihanda ko na ang higaan mo.
Tingnan mo kung may kulang pa ba. Mabigat at makapal ang kumot. Hindi ka giginawin sa gabi. Nakaharap sa silangan ang bintana. Kaya sisikatan ka agad ng unang sinag ng araw bukas ng umaga. Mula nang pumanaw ang aking mga magulang. Wala nang nag-ayos ng kumot ko ng ganito. Noong nag-aayos ng higaan ko ang aking ina. Ganito rin ito katuwid at kalinis. Kailangan pa niyang haplusin ng 3 beses bago siya matapos. Sige na, sige na. Kapag nag-abala pa kayong dalawa riyan, palalayasin ko kayo para masolo ko ang malaking silid na ito. Mukhang nakakahadlang na tayo sa paningin niya. O siya, mag-ayos ka muna riyan. Tatawagin ka na lang namin kapag handa na ang hapunan. CJ. Busog na ako. Pupunta muna ako sa likod bahay para magsibak ng kahoy. Para siyang may dalang sumpa. Kailangan niyang magsibak ng kahoy araw-araw para magpagod. Kung hindi siya maghahanap ng mabigat na trabaho para maglabas ng lakas. Mababalisa lang ang buong katawan niya sa kawalan ng ginagawa. At ikaw naman, dakilang tagapamahalalin, ano ang pinagkakaabalahan mo araw-araw? Nagbabasa ng mga aklat at sumusuri ng mga kwenta. Mula bukas ay mag-aayos na ako ng tindahan ng libro. Ikaw naman. Bukas ay pupunta ako sa bungad ng silangang pamilihan para tingnan ang pwesto ng ating klinika. Sige, sasamahan kita bukas ng umaga. Nagsimula na ang labanan, nag-aaway na sila. Ano ba talagang klaseng buhay ito? Isang kagalang-galang na Marquis. Huwag ka nang manggulo rito sa kusina, tumabi ka nga. Halika kayo, huwag niyong palampasin ito. Nanggagamot ang mahusay na doktor mula sa hangganan. Libreng konsultasyon para sa lahat. Oh, mukhang payat ang batang ito. Pero napakalakas ng boses. Aray ko. Diyos ko po. Kamangha-mangha, hindi na talaga masakit. Mga kapitbahay, dali halikayo rito. Ang babaeng manggagamot sa ilalim ng puno ng huway ay isang buhay na bodhisattva. Punong tagapamahalalin. Magkano ang kinita natin ngayon? Libreng panggagamot ito. Kaya 0 ang kinita natin. Kailan naman tayo makakakita ng kita niyan? Mula bukas, 3 barya na bawat patingin. Bukod pa ang bayad sa gamot. Kumpara sa 3 pang klinika sa kalye na ito. Mas mura tayo ng kalahati. 3 barya, kung may 20 pasyente sa isang araw, 60 barya. Isang buwan ay 1,800 sa isang taon. Ay nako, hindi ko na makwenta. Sige na, huwag mo nang kamutin ang ulo mo. Nakwenta ko na. Sa loob ng isang taon, bawas na ang gasto sa pagkain at inumin. May malinis tayong kita na mahigit 10 tile ng pilak. Sapat na yon para buhayin ka. Paano naman si Ling Yuechen? Araw-araw siyang namimigay ng polyeto at nagbubuhat ng mga laryo sa pinto. Palamunin lang ba siya at walang ginagawang trabaho? Nagbubungkal ako ng lupa. 3 beses ko nang binungkal ang lupa sa likod bahay. Pinalambot ko na rin ang lupa sa mga taniman sa sulok. May iba pa bang lupa na gusto mong bungkalin ko? Kinshuang, naabot ko na ngayon ang pambihirang antas ng nirvana. Pero ang ginagawa ko lang araw-araw ay kung hindi magbuhat ng mga gamot at magsibak ng kahoy, ay magbungkal ng lupa sa taniman ng gulay. Kung malalaman lang ito ng lolo kong santo ng digmaan, tiyak na gagapang siya palabas ng libingan ng aming mga ninuno.
Para lang bubugin ako. Hindi ba't ginawaran ang lolo mo ng titulong duke ng Zhongwu noong nabubuhay pa siya? Ang mismong apo ng dakilang duke ng Zhongwu ay tumutulong sa sarili niyang asawa. Pagtutulungan ng mag-asawa. Napakalaking karangalan yan. Yenen, maayos ang pagkagawa ng kabinet ng mga gamot na ito. Kumpleto rin ang mga halamang gamot. Mukhang malaki ang gasto sa tindahang ito. Sino po sila? Nen, hinahanap ko ang batang iyon mula sa pamilya Ling. Nariyan ba siya? Kayo po ba ang nakasama ko sa templo ng Diyos ng Bundok? Ang nakatatandang nagbigay sa akin ng kalahating inihaw na kuneho. Magaling na bata, matalas ang memorya mo. Ako si Qinlao ba? Noong araw sa Yuzhou. Kasama ko rin ang lolo mo. Nadumaan sa matinding labanan at nabuhay sa gitna ng mga bangkay. Nagsasanay ako sa sining ng Yang Qigong. Bagaman wala itong taglay na tulad ng sa pamilya Ling. Na mapangwasak at napakabangis na estilo. Pero ang mabuhay ng mahigit 80 taon ng walang sakit o karamdaman. Ay patunay na may kaunti rin akong kakayahan. Nakatatanda, bakit hindi kayo nagpapatuloy sa inyong pagsasanay sa kabundukan? At naglakbay pa ng napakalayo patungo rito sa Kyoto. Nabalitaan kong mag-isa mong pinabagsak at nilipol ang bulwagan ng anino. Ipinabilanggo si Chen Yuan. At pinilit pa ang kanang tribong Bedi na lumagda sa kasunduan ng pagsuko. Magaling na bata, mas malupit ka pang kumilos kaysa sa lolo mo noon. Iniisip ko na, sa antas ng lakas mo ngayon, kailangan mo ng makakasama na tutulong sa'yo. Upang gabayan at isaayos ang daloy ng iyong panloob na lakas. Hindi pwede sa pakikipaglaban ang Yang Qigong ko. Pero sa pag-aayos ng mga ugat ng enerhiya. At pagpapatatag ng panloob na lakas. Kung ituturing akong pangalawa sa buong mundo. Walang sinumang mangangahas na maging una. Nakatatanda, ang ibig niyo po bang sabihin ay mananatili kayo rito? Siyempre naman, pakakainin mo ba ako o hindi? Kung may pagkain, mananatili ako rito. Opo, bubusugin ko kayo sa bawat kainan. Kung ganoon, napakabuti. Kayo nga po ang nagbigay sa akin ng kalahating inihaw na kuneho sa templo ng Diyos ng Bundok. Siya mismo ang nagpumilit na tumira rito. Marquis, may balak pa ba kayong kumuha ng tao sa mansyong ito sa hinaharap? Kung hindi na, maaga kong lilinisin ang lahat ng bakanteng silid sa likod bahay. Sa ngayon, siya lang muna. Huwag mo munang isabit ang karatulang iyan. Kailan mo ba sinabing isa lang talaga? Hindi ba't laging may sumusunod na mahabang pila pagkatapos? 20 taon akong nagsanay ng mga bagong sundalo sa Yuzhou. Sawa na ako. Bata, kulang ba ng bantay ang mansyon mo? Ako na ang magbabantay sa tarangkahan mo. Wala ngang kahit rangka ang tarangkahan ko. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Mas mabuti pang isulat sa karatula na bawal ang away. Hahaha. Kapatid na Yuechen, pakiabot naman ng suka sa may bintana. Yuechen, nabalatan mo na ba ang mga bawang? Hehe. Anong tinatawanan nyo? Wala naman. Kumuha ka rin ng isa. Mas makapal ang niebe sa likod kaysa sa harap. Hindi ko kayang walisin ito ng mag-isa. Hindi ba kayo natulog kagabi? Maaga kaming nagising, napakasarap ng tulog namin kagabi. Napakainit ng kumot. Kaya hindi na kami nakabalik sa tulog ng magising. Hahaha. Huwag kayong magbiro. Hindi pa tapos walisin ang niebe. Hahaha.
Ah, magandang balita. Hahaha. Manigong bagong taon, manggagamot na Su. Manigong bagong taon, Ate Wantang. Manigong bagong taon, kapatid na Yuechen. Sinabi ni Tio Zhao. Pagkatapos kumain ng dumplings, isasama niya ako sa labas para magpaputok. Nasaan si Tio Zhao? Nandito. Kumain ka muna ng dumplings. Hahaha. Mas masaya pa ito kaysa sa manalo sa labanan. Sino ang naggupit ng tigreng ito? Hindi pantay ang mga tainga. At putol pa ang buntot. Ako ang naggupit niyan, balak ko sanang gawing hugis ng tatak tigre. Pero nanginig ang kamay ko. Napakasaya ng bagong taon. Para bang isang panaginip. Hindi ito panaginip, kumain ka ng karne at malalaman mong totoo ito. Totoo nga. Napakasarap, sino ang nagluto nito? Nagpumilit si Tio Zhao na magpakitang gilas kaninang umaga. Muntik na nga niyang masunog ang kalan sa kusina. Naku! Mas mataba ang ginawa ng manggagamot kaysa sa akin. Ang lakas ng pagtumbling. Ang anggulo ng paglipat ng bigat. At ang paglapag gamit ang kaliwang paa. Bahagyang nakabaluktot ang tuhod para sa paglanding. Yinan, mahusay ang mga pangunahing galaw. Maganda ba? Maganda. Sige na. Magsya ka na, bata. Maupo ka. Hoy, bata. Mamuhay ka ng mabuti. Itabi mo ito ng maayos. Idikit mo na lang sa sarili mong silid. Ididikit ko ito sa ulunan ng aking kama. Bumalik na sa normal ang lahat. Ang mga araw na ito ng bagong taon ay parang isang mahabang panaginip na puno ng init at ginhawa. Tapos na ang bagong taon. At gising na ako sa panaginip. Ngunit paggising ko, nalaman kong ang mga tao sa panaginip ko ay kasama ko pa rin. Napakabuti.